we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Lawas kan sarong 13 anyos na daragita sa Pili Camarines Sur nakalaog sa sako asin mayo na nin buhay kan madukayang nagpapataw-pataw sa porsyon kan salog sa lugar. Ang detalye kay ni aramunta sa pagtutok ni Jessica Calinog. Sa edad na 13, napundo na ang pangiturugan kan sarong daragita sa San Jose, Pili Camarines Sur na magin sarong chef. 12 oras kaya makalihis huring mahiling na nagkakawat kan Nobyembre 4, perang metro sa naan rayo sa saindang residensya, sunod ining nahiling na mayo na nin buhay. Pasado alas 2 nin maagahon kan Nobyembre 5, mayo nin pambaba na bado, nakalaog sa sako nin paroy asin nagpapataw-pataw sa may porsyon kan Binasagan River sa parehong barangay. Yung mismong tatay niya rin po mamang unang nakakita doon sa Calaber kasi nga po hinanap na po nila nung nagdilim na po. Nakatali ma'am yung sako. Nakakita niya na nung binuksan niya yung sako, yung anak niyang nasa loob. 10 oras makalihis makuhaan bangkay kan biktima na aresto man kan mga otoridad ang 32 anyos na suspetsyado na sarong construction worker asin residente kan parehong barangay. Ang family friend din nito ng actually kainuman nga din ito ng tatay ng biktima. Nag-ano na rin ma'am yung suspect, umamin na rin na siya talaga yung may kagagawan. Pero hindi daw po niya ginahasa. Parang nasakal lang po niya kasi daw maingay. Yun ang sabi niya. Nagsayuman naman na magtaong komento sa nangyari ang pamilya kan suspetsyado. Basado sa initial findings, strangulation subuot o pagtiok sa iyaan ikinagadan kan 13 anyos na biktima. Pigahalat paman ang resulta kan ginibong autopsy sa lawas kaini, nganing masyertong mayo nin indikasyon nin panlulugos. Sabi ko nga kung pwede, ining sa tunglay, may naman buhayo na narod kaya nagtao. Ay nganing mabiktimang otro. Hanggadong ko na lang sa mahal na Diyos na tawan man turos ning justisya ning pagkagadangkan makuha po mi. Maaatubang ang suspetsyado sa kasong murder as in direct assault to person in authority. Makalihis na humaan kaininin bolo ang nag-aarestong pulis. Nagpaabot naman in asistensya ang LGU Pili sa pamilya kan biktima. Hurot man kan lokal na gobyerno na magkaigwan in inventaryo kan mga residente ang lambang barangay kan Banwaan. Kilimon, ano yan, may pamilya, ano yung hanap buhay? Kung mayos siyang trabaho, anong skills niya, yaon. Tangan at least may tindata, matabangan ta for employment. Dahil ining pangyari digdi, talagang siya may agom na dati, may aki ngani, alagad mayong hanap buhay. Nakaista lang siya sa sayang magurang. So, anong pagigibo niya? So, yan makakaisip na medyo daing data. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Porsyon kan kisame sa merkado publiko kan syudad ni Naga buminagsak sa sarong stall kasuudma. Mga paratianda sa merkado hagad na masolusyonan ang sa indang haloy ng kinakahandalan para sa seguridad, bakulang kan mga paratianda kundi magin kan mga parasaod. Uyan report ni Chris Novello. Aldaw ning Domingo sa naipiglalooman na insidente. Biglang nagbagsakan porsyon na inikan kisame sa first floor kan Naga City People's Mall. Nabagsakan kan mga debrian sarong stall sa lugar. Alagad maray na sa nang mayong tao na nakulugan sa insidente. Kung pag-abot ko dyan sa kanto, nakadaw ako ni makasugo na di nagdalaga na ako. Pag-abot ko digdi, nag-arulog na. Ang yaon digdi, susaro ako ate sa kutsi tindera dyan. Apwersa nagbagsak.
Nanotara naman ang mga katak sa ibang porsyon kan kisame kan merkado. Daiman maligyan kan mga partienda na maghandal. Urok na tabak usubot ining enot na beses na nangyaraan kaparehong insidente. Nakakatakot ng puta. Kumabagsakan. Nagalaag po kaming pang ano man lang, pang support na dikit. Dahil daw, aday ko bayaran. Basta, asikasuhon man po nita. Safety po sa muyan para tinda, sa mga parabakan, asin sa mga paralakaw. Katakod kaini nakatalaan na magkondusyon ng assessment ang City Engineer's Office nga ni masyertong salbado pa ang sambitan ng edipisyo. Ang opisina subuot ang madeterminar kung anong lakdang ang gigibuon sa mga nagbaragsakan na semento sa kisame kan merkado publiko. Siyempre tulos-tulos ma-aksyonan, magibuhanin paagi para maasigurar na safe and building. So, si assessment kayan and then corresponding action na i-recommend kan City Engineer's Office. Napag-arama na 7 dekada na ang edipisyo as sinasukol naman ang structural integrity kaini kan mga nag-aging kalamidad siring kan mga linog, kasulo asin bagyo. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sarong bangkay ni lalaki ang nadukayang nagpapataw-pataw sa Daet River sa parte kan Purok 8, Barangay 4, Daet, Camarines Norte. Saro sa mga residente sa lugar ang tulos man na naghawas sa bangkay sa nasambitan ng salog. Sigun sa mga otoridad, basado sa pakikipag-ulay ninda sa pamilya kaini, igwa subuot nin pigmamating helang na epilepsy ang biktima na pigtutubudang rason kan pagkahulog kaini sa salog asin dai na nakahawas pa. Sa ibong kaini, mapadagos man giraray ang investigasyon kan mga otoridad sa nasambitan ng insidente. Nakalunod po siya sa ilog. Bali po akong kumuha. Wala siyang pasa sa katawan, asin wala siyang saksak, asin wala siyang yung bagang lamat-lamat sa katawan, wala siya. Pigihiling kan mga otoridad na tinuyong suluon ang sarong kubo sa Zone 6, Sitio Masipag, Barangay San Isidro, Naga City, kan nakaaging aldaw. Pigkakarkulong nangyari ang insidente sa pagultanan kan alas 11 nin Banggi kan Nobyembre 2 hasta alas 12 nin maagahon kan Nobyembre 3. Napag-arama nagibo sa light materials ang kubo kung sain kaibanan sa mga natumtum nin kalayo ang manlain-lain na appliances, siring kan washing machine, rice cooker asin heater na nagkakantidad nin 20,000 pesos. Apwera kaini, hinabunan pa ang mismong harong kan may sadiri kan kubo na nagkataong mayo sa lugar kan mangyari ang insidente. Nalalay kan day pa nabibistong suspetsado ang sarong laptop na nagkakantidad nin 19,000 pesos. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Igwa ng person of interest ang sa tuyong investigador na sabi nga ikan biktima, may posibilidad na itong ngayang kabistuko na medyo naghinanakit sa kuya. Nag-ararga. So ongoing ang investigation tayo. Tricycle driver sa Daet Camarines Norte, pigbiliban kan publiko makalihis na ibuelta sa may sadiri ang bag na igwang laog na dakulang kantidad na nawalat sa iyang tricycle. Uyan istorya ni Rosie Nieva. Nag-ani ni mga positibong reaksyon sa publiko ang sarong tricycle driver sa Banawaan kan Daet Camarines Norte. Sa ibong kaya kan mga angat sa buhay, dahil lamang naglaog sa isip kaini na kung anon ang sarong bag na nawalat sa iyang pigmamanehong tricycle. Imbes, husa kaining ibinalik sa may sadiri. Laog ka na sambitan ng bag ang kwarta na nasa 43,000 pesos, cellphone asin alahas. Sana dapat magang ani sila. Kahit anong maiwan dyan, isauli nila para hindi naman nakakanudo sa mga pasahero na may naiiwan. Siyempre, kailangan nila yun, dapat ibalik. Di man hunaon kan may sadiri kaini na makakabalik pa sa iya ang nasambitan ng bag, kaya labi ang pasasalamat kaini kay Nestor. Sa mga tricycle driver o mga public utilities na pag nakakuha ng ganyan, imposibleng ibalik pa. Pero nagtaka ako kahapon, sa pagsasalita ng matanda, talagang wala siya ka-intention na kunin ang pera. Makalihis maglakop sa social media ang nangyari. Sarong netizen ang nagtaunin amay na pamasko kay Nestor kumo karibay kan sa iyang karahayang buot. Kabalis sa regalong naresibi ni Nestor ang libreng refill nin LPG.
libreng tubig asin container, asin kantidad na katampad kan siyang sarong simanang kita sa pamamasada. Bibihira na lang talaga po sa mga driver na mga tapat sa serbisyo at nagsasaoli ng mga ganyan pong mga dokumento, wallet, cellphone, etc. Naglalaw man ang publiko na lugod magserbing inspirasyon asin marhay na ehemplo ang ginibo ni Nestor sa iba pang mga driver kan pampasaherong lunadan sa nasambitan ng banwaan. Ini si Rob Sinieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Payout kan honorarium para sa mga paratukdong nagsirbi sa natatapos pa sa ng pirilian, nagpapadagos. Alagad honorarium na makukuakan mga paratukdo, daibilog hulikan 20% na tax. Uyan report ni Chris Novello. Saktong sarong simana makalis ang barangay asin sangguniang kabataan elections. Nagpapadagos pa sa sanggunya ng payout kan COMELEC para sa mga paratukdong naging katuwang kan komisyon kan nakaaging pirilian. Saro sa mga nagpila sa COMELEC naga para sa payout si Bernadette. Dako lang bagay subot anako niyang honorarium na magagamit ko mapandagdag sa iyang pagklase sa masteral. Alagad dai malikeng mag-agrangan ni Bernadette dinhulit na imbes bilog na 11,000 pesos na honorarium. Nasa 9,300 pesos na sana ang makakaputan ninda huli sa 20% na tax. Medyo sir, dahil masyado, kaya lang iyo po sir ang rules, kaya syempre masunod po kita sir. Nagpapadagos man ang payout sa 1,500 na mga paratukdo asin volunteers na nagtarabangan sa matrayumpong barangay asin sanggunan kabataan election sa Legazpi City. Makakaresibi man ng 5,000 hasta 10,000 pesos ang mga volunteer depende sa indang ginampanan na posisyon sa nasambitan ng pirilian. Actually, super thankful po ang COMELEC. Sabi nga namin, ang success ng eleksyon, hindi lang po dahil sa COMELEC, dahil po yan sa mga teachers natin at ibang volunteers na nagsiserve sa COMELEC. Actually, hindi nga lang din sa mga teachers, sa ating mga PNP, malaki po ang contribution. Kung babalikan, inasigurarkan COMELEC na matatapos bayadan sa Nobyembre 8 ang gabos na naging parte kan nakaaging eleksyon. Kebaran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Resort owners sa Pasakaw, Camarines Sur asin empleyado kan mga ini hagad ang konsiderasyon kan gobyerno na dain na idagos pa ang planong pagbugtak nin seawall sa may porsyon kan sa indang mga karigusan. Simbag kan LGU Pasakaw sa bagay na ini, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica. Kate, bistadoan banwaanin Pasakaw sa saindang mga pigdadayong beach resort. Alagad pirang bulan pa sana nakakalihis kan makaabot-subot sa impormasyon kan mga beach owner ang dapit sa proyekto kan DPWH na pagmukna nin seawall. Asin ang lokasyon kaini iyuan pirang barangay kun yaon man sain ang mga karigusan sa banwaan. Paglaog pa sana sa may barangay Balogo sa banwaan nin Pasakaw, Camarines Sur, mariresana ang darakulang karatula na nagpapahiling nin pagkontra sa pagbugtak subuot nin seawall sa porsyon kan mga beach resort sa saindang barangay pati na sa barangay Karanan. Sigun sa resort owner na si Noel, mayo nin nagin konsultasyon sa inda dapit digdi. Nakubana na sa nadaasinda sa rong aldaw, kan may mag-abot sa indang impormasyon na igwanan nin pigbibilog na proyekto. Kung iisipon ninda ang madi-displace na livelihood, na nag-aasa digdi sa Pasakaw, imagine considered the summer capital ng Camarines Sur. Tapos ang revenues talaga bako lang sa community, pati sa LGU, dakulaon. Biglang mawawara dahil hahaliunin da ang mga beach resorts maapektuhan. Yan ang piglalaban mi. Dahil man kami totally against sa seawall. Ang concern mi lang ilaag sa tamang lugar. Nakatalaan man sindang magbilog nin position paper na ipapadara sa DPWH, Office of the President, Department of Tourism asin DENR na dain na pagbali na laagan nin seawall ang beach resort asin marine sanctuary sa banwaan. Dakula man subuot ang magiging epekto kaini sa mga empleyado arogan beach caretaker na si Romel kan Barangay Karanan, pati na daa sa pagsyerto kan safety kan mga ekskursyonista. Lalalim yung
swimingan nilang pwesto, kumbaga. Kasi minsan, lalo na paghabagat, malakas yung alon, and then pag malakas yung alon, ang impact doon, lalalim yung pinaka-shore. Yun ang pinaka concern namin doon. Sa indang kahagadan, kung malaag nin seawall, dumana sana sa may mga kaharungan asin bako na sa commercial area. Sigun Kipasakaw Mayor George Bengua, bakong plano kan LGU ang pagbugtak nin seawall sa may beach resorts. Kundi proyekto ini gikan sa gobyerno nasyonal, partikularmente kan DPWH. May pag-uulay naman subuot sinda sa DPWH na ilipat na sana sa ibang parte kan banwaan ang pagbugtak nin seawall. Ano man sa may mga residential area, duman sa Sarimao, ugwa kita duman. In fact, ongoing ngunyan ang duman, ang seawall, tinukdo mi duman mismo. Tayo na yung kaipuan proteksyonan ta. Nakikikoordinar naman ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa DPWH Camarines Sur 2nd District Engineering Office dapit sa nasambit na proyekto. Alagad mayo pa inininsimbag sa presente. Pigtutulod man ko ta nakit kan LGU Pasakaw na i-transfer o i-divert na sana itong proyekto para sa pagmukna nin seawall duman sa iba pang kaipuhan na construction sa saindang banwaan. Alagad din huli nga ni taigwanan ni notice to proceed masasakita naman sindang gibuhon ini. Kaya sa ngunyan pigtututukan kan LGU Pasakaw ang koordinasyon sa DPWH nganing maipadagos man giraray ang proyekto mantang pigsiserto na dai man madadanyaran o dai maapektaran ang mga beach resort pati na iba pang mga negosyo sa saindang banwaan. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Nilaog nin para habon ang harungkan sarong abogada sa sarong subdibisyon sa Barangay Pacol, Naga City, Kasubangi. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, pigtutubudang nag-agi ang sospek na nakasulot nin bonnet sa sliding door kan harungkan biktima. Tinutukan man subuot nin dai pa na maaramang kalibre nin badil ang abogada mantang nagahagad nin kwarta. Nagkuraho pa subuot nin tabang ang biktima alagad pinukpok ini kan sospek kan darang badil asin pigsusuntok sa manlain-lain na parte kan sa iyang lawas. Kinua kan sospek ang cellphone kan biktima na nagkakantidad nin 50,000 pesos. Pigiling kan mga otoridad ang posibleng kuha kan CCTV sa lugar para mabisto ang responsable sa insidente. Let us always make sure that our belongings, our valuables, di talaga masasalisi, di talaga mahabon. Arga ito, may kwarta pa lang kita, may belongings pa lang kita. Kung mahali man kita, sigurado unta na nakalak gabos and ituguntan sa tuyang harong. Mga kapuso, kumparar kan mga nakalihis na aldaw, medyo nagluya ang duros amihan kaya maarasahas na panahon liwat ang namamatean sa dakulang parte kan nasyon. Sigun sa Pag-asa, mayo pang bagyo na nahihiling na posibleng makakaapektar sa nasyon sa ngunyan. Easterlies o ang duros na hali sa kadagatang Pasipiko ay nagdadanay sa Palawan, Visayas, asin Mindanao. Huli ta warm and humid ini, posible man ining paggikanan nin mahibog na panganuron na posibleng magdaranin pag-uran urog na sa hapon o banggi. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa kan uran sa haros bilog na Bicol Region, apera sa pirang parte kan Camarines Provinces asin Masbate. Posible man na makamate nin pag-uran sa iba pang parte kan nasyon. May makukusog na uran sa pirang lugar kaya magin andam po sa huma nin baha o pagrasay nin daga. Nasa ikatulo ng ngunyan ang San Beda Red Lions sa team standing kan NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Ini makalis magtrayumpo sa kawat kontra EAC General sa score na 81-71. Sa paagi kan 14-point lead, nalagpasan man kan LPU Pirates ang Lechon Knights na nagtapos sa 85-79. Sa score na 70-63, mas naging pusog pa ang Mapua Cardinals sa saindang pangingenot sa team standing makalis magtrayumpo sa laban kontra sa San Sebastian Golden Stags. Sa aga Nobyembre 7, antabayanan ang laban sa pagultanan kan Arellano Chiefs asin Perpetual Altas na susundan kan JRU Heavy Bombers asin Benilde Blazers.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Presyo kan mga produktong petrolyo mahuro sa 45 sentimos hasta 12 piso kada litro. Uyan report ni Jessica Calinog. Pigkumpirmar na kan mga lokal na kumpanya nin petrolyo sa nasyon ang tampyas sa presyo kan mga produktong petrolyo ngunya na semana. Piso asin 10 sentimo ang ihuhuro sa kada litro nin diesel, mantang sa gasolina 45 sentimo ang bawas kada litro. Sigun sa motoristang si Marlon, day naman daan hindi pigpapansin kung mag-rollback man o mag-price hike pa sa presyo kan petrolyo. Ang importante, dagos-dagos sa nadaan pagbiyahe. Wala rin naman di naman natatas ang namin, ang presyo pamasahe. Ganun rin naman, kaya wag mo na lang pansinin. Ang ibang mga motorista, naghahanap man ng lokal na gasolinahan na may buro-baratong petrolyo nganing makaekonomiya. Alagad ang tricycle driver na si Bert sa bistadong mga gasolinahan man giraray nagpapakarga. Mas dabis sa bistado dahil minsan mas manggiraray ang quality kang mga araw ganing sa crudo sa tamisan may mga gasolinahan ma'am ning medyo dahil nakita maano kung ibang mga kayan. Pauro Utruman, alagad ang padagos na pangapudan kan mga motorista. Magibuhan ko tanin paagi kan gobyerno na mahali ang taripa sa petrolyo nganing magpadagos naman ang paghuros sa presyo. Hasta kaya sa ngunyan, mayo pa man giraray nin kasyertuhan sa surusimanang estado kan presyo, kan krudo asin gasolina. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Irido ang sarong lalaki sa insidente nin pananaga sa barangay Anahaw, Labo, Camarines Norte. Sa investigasyon kan mga otoridad, nagiinuman ng sospek asin biktima kan biglang nagkaigwanin dai pagkakaintindihan na napuli sa nasambitan ng insidente. Nagsapo nin lugad sa liog asin iba pang parte kan lawas ang biktima, natulos man na idinalagan sa ospital. Mientras tanto, naaresto man ang sospek sa kinundusir na hot pursuit operation kan kapulisan. Sa ngunyan, nasa kustudiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Sarong boarding house sa Barangay Liboto, Naga City, ang hinabunan. Sigun sa report, pinwersa sumuot na nalaugon kan day pa nabibistong sospek ang nirerentahan kan biktima sa paagi kan pagraot sa padlak kan kwarto. Nalalay sa insidente ang cash na nagkakantidad nin 169,000 pesos asin tulong pidaso nin alahas na pigkakarkulong nagkakantidad nin 40,000 pesos. May kukonsiderar man subot ining undas-related incident nin hulit na nangyari ang krimen sa pagultanan kan Oktubre 31 hasta Nobyembre 2. So padagos ang sapang investigasyon para sa pagkakabisto kan perpetrators kan si naglaog dahil pa tumbok kung si ang kagibo ka ni pero we are looking forward for a positive result. Longboarding competition nagpupunang mabisto como extreme sport sa Catanduanes. Suporta kan mga Katandunganon, problema kan organizers asin kan mga parakawat kan nasambitan ng sports. Uyan report. Apwera sa mga water sports activities, nabibisto naman komasor sa mga stream sports ang longboarding sa islang probinsya kan Catanduanes. Kaya sa ginibong regional downhill longboarding competition sa Banoan kan Virac, nagpatirabayan digi ang 23 na mga parakawat, nagikan sa manay na lugar sa Bicol region. Sa nasambitan ng kawat, importante ning maharan abilidad, urog na sa pagbalanse gamit ang skateboard, bantang pigbabagtas, ang pababangdalan kan mga public road. Alagad daiman nalilikayan ang mga pagkakataon na igon nakakasabat ni aksidente, arog sa nangyari sa sarong player kan Virac. Saya pa rin kasi nakasali sa event. Daiman nalikay na makamat ining kaugmahan kan pirang parakawat na nataon sinda nin dakulang oportunidad alagad hagad ninda, nalugod mas mataon sinda nin suporta kan gobyerno. Maganda, sobrang ganda ng skate. Sana suportahan din ng LGU. Dito po sa Catanduanes, konti lang po yung mga longboarders, pero sana mapansin po nila to ang sports na to kasi sobra pong sikat siya sa ibang bansa.
Aminado man ang Provincial Tourism Office na dakulan potensyal kan longboarding para mas mako ang atensyon kan mga turista. Pigsyerto man kan tourism officer na pirbing bukas ang sindang opisina para sa mga siring na aktibidad. Sa Provincial Government of Catanduanes, particularly sa Provincial Tourism Office, we are very much open to events that will bring tourists to Catanduanes. Plano man kan organizer na magbilog ng national competition para sa nasambitan ng kawat sa masunod na taon. Ini si Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Maaksyong serye na Black Rider maarangkada na at siya na alas 8 nin Banggi pagkatapos kan 24 oras. Uyan report. Pinasalamatan ni The Barbie Forteza sin David Licauco ang kada saro makalis na maere ang finale kan special limited series na maging sino kaman kan Biyernes November 3. Ipinaagi kan duwa sa social media sa indang pasasalamat asin pamamaaram sa fans kan serye. Maginan sa indang fans nagpaabot din pagbati asin nakamati man in separation anxiety o sepangs urug na sa wedding scene kan Team Barda. Isipin mo sana lahat ng mga taong sumira ng buhay mo. Mapuuna at siya nabanggian mabago sa kulay kan prime time sa world premiere kan full action series na Black Rider. Bistuhon si Elias o Black Rider nagagampanan ni Kapuso primetime hero Ruru Madrid kay banan si Mateo Guidicelli, Yasi Pressman, Katrina Halili, asin iba pang darakulang aktor gikan sa maniba-ibang henerasyon. Tutukaron digdian mga temang heroism, revenge asin justice, mantang nagpapahiling nin family drama asin action-packed scenes. Ang tabayanan ng Black Rider at siyan 8 p.m. pagkatapos kan 24 oras. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Feel the Christmas spirit sa GMA 2023 Christmas Station ID. #feeling blessed ngunya na Pasko sa love, hope, and joy gikan sa mga kapuso niyatong nagtaon nin inspirasyon this 2023. Tampok an man iba-ibang kwento nin paglaom kay banan an pirang kapuso stars. Iribanan na pigrumdom an maugma asin makolor na essence kan holiday celebration. Kabala sa mga pigbisto an ambag ni GMA Integrated News Anchor Mike Enriquez. Mga kapuso, 49 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.